Pag-usapan pa natin ang 50% discount para sa PWD at seniors sa tren. Kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Magandang balita nga naman, Julie, no? Okay, yung mga seniors na nandun sa launching, discounted na agad yung pamasahe nung sumakay sa tren. Paps, yung kaninang nakasabay kasi natin or yung mga na-interview natin, yung iba sa kanila palabas. So nakabili na sila before the launching pa. Medyo maaga-aga pa tayo nakapag-interview no? Pero right after the announcement, kasi hinintay nga lang ng DOTR na si Pangulo yung mag-announce, effective na. Ang magkano bang, Paps, ang kung magtatanong sila, magkano bang pasahe? Sa MRT3, lalaro sa 13 to 28 pesos. So kalahatiin mo yung pinakamalayo, 14 pesos na lang yung babayaran ng mga estudyante, PWD, at saka ng mga senior citizen. Sabi nga nila, malaking bagay kasi pang merienda na rin nga naman, Pops, yan. Naku, malaking bagay talaga yun. Julie, paano makapag-avail ng discounted fare? Pwede ka ba magpakita ng PWD card kahit baka mamaya fake yan? Uso ang mga fake ngayon. Oo nga. Kung single journey ka, kung binibili mo talaga every time na sasakay ka, ID yung ipapakita mo. Pero meron din kasi sila tinatawag, Pops, na concessionary na card. Ibig sabihin, para siyang beep card na puti, nalalagyan ng pangalan mo. So, sa'yo na siya na yung validity, hindi naman nag-e-expire kasi tinanong natin kanina, magbabayad ka lang ng 30. Wantosawa yan ang sakay. Yes, LRT tsaka MRT. matic na discounted na daw yun. So kung magpapakarga ka doon ng 100 pesos, 50 na lang yung babayaran. So parang ganun yung sinasabi nila. Mas madali kasi, Pops, yung ganun. Hindi ka pa ulit-ulit nagpe-present ng card mo. Ito na yung sinasabi natin. Naging issue nung nakaraang buwan. Ang mga peking PWD ID, hindi naman kaya samantalhin itong programang ito. Ang nag-check kasi doon sa counter nung ID na ipe-present mo. Ngayon, yung sa usapin kasi ng peke, parang wala namang scanner or anything na ginagamit. Kasi sine-check lang ng mismong sa counter. So, naku, wag nyo na pekein yung 14 pesos na madidiskwento. At saka kawawa naman kasi kung mawawala pa yung perks para sa mga lolo't lola natin and sa mga PWD. Itong diskwento subsidized ng ating gobyerno, sapat naman ba ang pondo para rito? Natanong namin kanina si DOTR Secretary Vince Dizon, ang sabi niya actually hindi daw ganun kalaki yung ginagastos ng gobyerno para dito sa subsidized ng fare. Kung ikukumpara mo daw sa tulong niyan para, Pops, dun sa mga nagbebenepisyo dyan ng mga estudyante, lalong-lalo yung mga estudyante, sila kasi yung pinakamadalas talaga doon sa mga discounted ngayon na sumakay. Kasi sasabihin nga nung iba, yung mga seniors naman, hindi naman madalas lumabas, yung mga PWDs. So yung mga estudyante yung tinitingnan dyan. Bakit daw biglang naisipang itaas ang discount sa mga tren? Gusto bang pataasin yung trust rating points? Tumaas na. Tumaas na. Tumaas ng 10, di ba? Baka gustong pataasin pa. Ang sabi, Pops, kasi yan nga daw yung medyo mabababa yung income. So yung mga PWD, yung mga seniors natin, karaniwan pa nga, walang trabaho. So yun daw yung paraan para matulungan pa rin ng gobyerno. Yung wag politikahin. Wag politikahin. Binibida rin ni PBBM ang mga kontrobersyal na Dalian train. Kailan na inaasahang magamit yung iba pang Dalian trains na kinukumpuni? For context, Pops, yung Dalian train, iyan yung binili pa natin 2014 under the Aquino admin. Tapos parang sinubukan yan i-soft launch under Duterte admin. Pero ang problema nga kasi, hindi siya fit, hindi siya for our train system. Ang sabi ng DOTR noon, medyo mabigat daw yung mga... Hindi compatible sa ating infrastructure. So ang ginawa ngayon, inayos. Kumbaga, parang nagkaroon ng konting repair. So 3 yung gumagana ngayon out of 48 Dalian trains na binili natin. Doon sa 45 na natitira, 6 yung nire-repair and yung 39, sinasailalim pa daw sa testing. So, abangan natin kung gaano katagal itong magiging pagre-repair sa mga yan. So, kung magagamit na. Basta so far, 3 yung operational. Okay, Julie, ano pang event ni PBBM ngayong araw? DOTR event ulit, nagpunta naman siya dun sa Metro Manila Subway Project na ginagawa dyan sa bahagi ng Cap Aguinaldo sa Quezon City. Ang target naman, Pops J, dyan, mapaikli naman yung biyahe ng mga commuter from Valenzuela to Naiya. Mabawasan daw sana ng hanggang 40 minutes. Kasi sa ngayon, ang binubuno daw 2 hours and 30 minutes or more than 2 hours na biyahe. So, transportation ang naging tutok ng Pangulo ngayon. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.